If anyone can show just cause, why did not lawfully join together? Let him speak now, or else forever hold his peace. Nabay mo tutol sa ilang pagpapakasal karong hapuna, kung wala, magpadayon ka. Mangdukutan tanan, mga igsoon, o kita magpampo. O God, who has so consecrated the state of matrimony, that it represents the spiritual marriage and unity between Christ and His church, bless these church servants, that they will love, honor, and cherish each other. Bless them, that they will live together in faithfulness and patience, wisdom, and true godliness, that their home may be a heaven of blessing and of peace through Jesus Christ our Lord. Amen. You may now all please be seated. Ang likod ng tanan. Kung ang ating scripture na pagkabasahon karong hapuna ay diri sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 8. The Bible says, if I speak in the tongues of men and of the angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. In verse 7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. And the second scripture that I will be reading this afternoon is in John chapter 10, verse 9. Our Lord Jesus said, I am the doer. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pastures. So, Mary Jane and Lee, karong hapuna, ingon na itong Ginoong Hesus sa John chapter 10, verse 9, that He is the door. If anyone enters by Him, he will be saved, and will go in and out and find pastures. So sa atong kinabuhi, labi na sa kinabuhi mag-asawa, kinanglan na musulog kita sa door or pintuan or pultaan. So karong hapuna, nais kong mag-share sa inyo sa acoustic words, the doors, na kung kanino kahatag inyong giya sa inyong kinabuhi na mag-asawa, aron na magmalipayon, kanunay na mag-asawa, kinabuhi na mag-asawa, niya maglungtad hangtod sa kahantunan. So, yung ayaw ninyong kalimtin ang inyong kining acoustic word na doors. Ang D stands for decide. Karong, ilan na mo katuig na tuban? 10 years. So, sama na po sa mga kasal na siguro itong ganyang simana. 10 years, sila na tuban. Pero, karong pagin mo, nakatubang sa altar para magpapakasal sa tubangan sa Panginoon. So, today,
you need to decide what kind of marriage you want. So kad karon mag-desisyon din ko mag-asawa tungod kay 10 years ago, wala pa may kasiguraduhan sa inyo. Usap-usap tungod kay hindi pa magkasado. Pero karon, kinahanglan mo magpili, magdesisyon kung unsang klaseng marriage ang gusto ninyo duha. Amen? Then, when you decide what kind of marriage you want, you need to decide on your words and actions to match up to what you decide. Kaya, gusto niyo ng great and awesome, happy, and harmonic marriage, kinahanglan makita na sa inyong mga action, sa inyong mga panultiyon at gawain. Amen? Pero kung kanunay ka magtanong o kapalitan, mga sakit na istorya sa usa, kabalo na ka kung sa'y resultado, kung sa'y inuan. Ingon na Biblia, what you sow is what you gonna reap. Kung sa'y mong itanong, may mong anihon. Kaya kung nagtanong kagkapahitan sa imong marriage, mali mo kagkapahitan. Kung nagtanong kagkasakitan sa imong marriage, mali mo sa kagkasakitan. So, decide today what kind of marriage you want. And make sure your words and actions tie up with what you decide. Kinahanglan mag-match din natin. Kaya karong 10 years ago, maaaring wala pa yun mo kasigurado na mabalik akong marriage na kung gusto. Kung ano ako kasigurado sa usan, kaya hindi pa man magkasal. Pero karon kinahanglan mag-desisyon din mo kung saan klasihang mag-asawa ang gusto nato. Kana bang mag-asawang kanunay mag-away? Kana bang mag-asawang di magsinagtanay? Lamig kayo ng mag-asawang nakikinugmaay. May caring sa usa na ay lambingan sa usa o magsinagtanay. Antod kutog sa inyong ginagawa. Amen? So, ang O sa acoustic word na door, the first O stands for oxygen. Kitang talang diri mo nang iapagkatungod sa oxygen na atong ginawa na gihatag sa Ginoo. So kung wala free oxygen na gihatag sa Ginoo kanato, wala ta diri karon. Yung gani ang study, mga medical study. Kung wala mo sa Ginoo oxygen, free oxygen atong ginawa adlaw. Sa loob lamang sa usa ka minuto. Usa lang ka minuto habaon sa Ginoo libre oxygen atong ginawa. Halos tanan napatay. Okay, pero sa kaminuto. Hindi mo galing kakautong sa tubig kung sa kaminuto. Mahal ako, pinakadugin rin ako ng 20 seconds, 30 seconds. Pero sa kaminuto, 60 seconds, no? So, mausap ang kinabuhi sa mag-asawa. Kinanglan na ay oxygen na mag-maintain aron na firmly alive, firmly buhi. Tungod kay ako na mag-asawa, ako na magbuwag, mangitaglain si Mrs., mangitaglain si Mr., tungod kay ang ilang pa nag-asawa, namatay na. Amen? So, what are the oxygen that keep your marriage alive? Na ay tulong na oxygen na maghatag ka ninyo kinabuhi sa inyong panag-asawa. Una nga oxygen is the oxygen of encouragement. Kinanglan adlaw-adlaw, you should look every opportunity to encourage and build one another's up every day. So, halimbawa, pag mata ninyo, Mary Jane, kinanglan adlaw-adlaw, ayaw yun na pasagpa ang adlaw na hindi ka maka-encourage sa inyong asawa. Halimbawa, tingnan mo na, wapa. Amen? Then si Ray po, ito na ako, hindi ka ng kapugihan, karatang ka maayo, tinghanap na mga encouragement. Kung sa mga opportunity na ma-encourage din mo ang iyong bana o asawa, tinanglan yun nga imong encourage. Kay, mo sa ka-oxygen na maghimo o kadasig o kinabuhi sa inyong manag-asawa. Ang problema mo sa manag-asawa, wala na magka-problema ang relasyon. Mas na-appreciate pa ang laing tao kaysa iyang asawa. No? Mas ipasalamatan pa rin ang laing tao. Mas daigol pa rin ang laing tao kaysa iyong asawa.
na may naglugtad nimo, may nagantos nimo, may nag-abuwar nimo, may nagigugma nimo, may nagluto nimo, may nag-alaga nimo. So, kailangan hindi na mawala ng appreciation. So, ang usa ka akong appreciation at paghatag ng regalo kada mga special occasions sa kinabuhi, like birthdays, anniversaries, kung sa mga special occasions. No? Maghatag yung regalo kay or nagkaroon expression na hindi i-appreciate ang inyong asawa. Amen? So, timan na ninyo mga asawa. Ha? Okay. Ikaluha nga, oxygen that will keep your marriage alive is the oxygen of right communication. Kinanglan mo ng asawa ay tama yun o sakto yun ang yung pag-communicate sa sapusan. Okay? Na naman, God created us with 2 ears and 1 mouth. It means we need to listen more than talking. Amen. Kaya, Brother Lee, ang budget ko, gibuhat sa Ginoo, kinanglan mag-release sila 3,000 words a day para na sa healthy heart. So, normal na sa budget na banaan. Normal na sa budget na daldalira. Na naman, kinanglan sila mag-release araw-araw of 3,000 words para lang magkaroon sa healthy emotion, healthy hearts. So, pag nagdaldal na galing si Mrs., pangapila. Na naman, ang right communication when someone talks, the other is listening. Amen? Kaya kung ang imong asawa, sige daldal, sige ganun nga ay, sa nga lang, wakal sa Tagalog. Yaway na minaw niya, pagpuang. Ba? So, pag nagdaldal na si Mrs., sige lang, keep going. It's good for you. Para nasa imong healthy heart. Amen? Pero kita mga laki, katunga ka sa 3,000. So, 1,000 na. Kaya kung ang laki mo yung madaldal sa sunod sa balay, baliktad na to. Amen? Okay ba? So, kinanglan yun ang mag-asawa, mag-istoryahan na yun. Dili kay magditmahan pa sa usa. Bawa, si Mister, pamuntan mo ni Mrs. Musik habi lang tayo. Dili ang anak. Amen? Okay na kinanglan din ang mag-asawa na right communication. Because communication is looking to each other, talking and asking questions. Yan yung right communication. Looking to each other. Pero na ay istorya, kung saan na po nato mag-ilhan ang mag-asawa na nagkaong restaurant o mag-boyfriend. Ang mag-boyfriend o magkaong restaurant o mag-girlfriend, sige lang, tinitokay din na. Tinataway ba? Pilit din ang mata tinataway. Pero ang mag-asawa, si Mr. nagtataw sa bikas, si Mrs. nagtataw po sa bikas. No? May pakialaman. Dili ang anak. No? I-maintain nato ng right communication hangtod sa buwag ng Ginoo pinagi sa kamatayon. Amen? Okay. Ikatulong na oxygen that will keep your marriage alive is the oxygen of romanticism. Dapat isang tiguang na mo, isang nanong apo, maghagkanay gihapon, magkinaksanay gihapon, maglambingan gihapon. Amen? Na naman, study, according to the study or to the statistics, Brother Lee, ang budget, kinanglan mo siya hikapon 30 times a day para makaramdam siya na higugman mo siya o i-care mo siya. 30 times a day. Kinanglan, mahikap hindi mo ang budget 30 times a day. Kaya kung busy ka tumong adlaw, bawin ka sa gabi. Amen? So, dahil kasali ka na, pag-ulit ka sa balay, bago sa iklakaw sa trabaho, iyak ka, 1, 2, 3, 4. Dili sa tinana, na murang kuwan ka ba, di murang iabot ng requirements. Dapat, mag-touch ka sa budget nga na ay care, na ay love, na ay feelings. Okay? So, ikatuwa, dapat mag-date mo
kada i-maintain nyo ng date. Ano man, nawala mo doon ang pag-igugma sa mag-asawa tungkol kay wala na itong mga lambing-lambing ba itong niaging ulikaw pa mo. Kinanglan, mag-date niya po mo. Biyaan ng mga anak, kung mag-date mo, biyaan ng mga anak sa balay, ibigay kay lulo, kay lula, kay sister. Kinanglan, i-maintain nyo ng date ninyo. Ano man, maunay oxygen of romanticism. Kunya, kinanglan, magsinula tayo ng mga love letter sa inyong Instagram account, sa inyong Facebook account, or Twitter account. Ako, pag layo ko, mas lambing ko kay Jesus. Kaya magsige ko page niya, I wish you, I love you. Kinanglan yun na may so. Mimintain yun natin mo kay nga naman. Pag dili na ninyo ma-maintain, labi ng mga budget, yung mga vulnerable ng mga budget, kung dili na natin ka malambing sa iya, una-una ninyo na, murag na may amor ang asawa sa ako. Hindi naman kumahal sa akong asawa. Kaya lang, kung usa ka malambing, yan itong kanang na ay umulitaw pa ka, i-maintain na ang doon sa manigwang mo. Amen? Na ako'y nanay-nanay dito sa Asam Manila. Tiguang na sila, mga 80 years old na sila. Pero mag-kinusi-ay pas ka ng eskeletor. Namatay sa kutong atubag atong tatay, kanang bago siya namatay, nagpapalit pagbuwag na mo. Bisag nagpinal na, nagpapalit pagbuwag kay hatag kay nanay. So, inanak nga panikigumay ng atong i-maintain hangtod sa naatay ginawa. Amen? Amen? Yan naman. Ay kung hindi na kabalambing, mamirjin kay Lee, basig sa lahi ng kanilang lambing. No?